Magandang araw o gabi man, mga kababayan, mga idolo. Ito na nga ang sinasabi natin. Patungkol pa rin po tayo dito sa pagdeklara ng butihing mayor ng Davao, si Baste Duterte. At ating talakayin dito dahil may downside ito pagdating sa ating kapulisan, kung saan sila ang mayorya na magpapatupad dito sa war on drugs na inutos naman sa kanilang alkalde na si Mayor Baste Duterte. At ang nakikitang problema nga po dito mga kababayan, mga idolo, ay ito nga pong pagkasibak sa 8 pulis. Naipit ng husto na kung totoosin ay sila'y nagpapatupad lang po at sumunod sa utos dito ng butihing mayor ng Davao, Baste Duterte. Pero ika nga, may consequences mga kababayan. Dahil nga po dito ay lang ulitin natin, non-bloody confrontation or implementation ng war on drugs dito sa ating administrasyon, samantalang taliwas naman ito sa pinatupad ng butihing alkalde ng Davao City, si Baste Duterte. Sinundan niya ito sa yapak ng kanyang tatay, kung saan former President Rodrigo Roa Duterte implementing anti-drug campaign, bloody campaign na imbestigahan patuloy itong 8 pulis, kung saan ay sila din ang sangkot dito sa 5 hanggang 7 patay sa first day pa lang, isang araw ng kanilang campaign. At nagbunga po yan sa pagkasibak nitong 8 pulis mga idolo. Kunin natin ang naratibo sa ulat dito. Inalis na sa pwesto ang 8 pulis na sangkot sa anti-illegal drug operations sa Davao City, kung saan mayroong mga namatay na sospek. Base sa tala ng PNP mula January 1 hanggang March 25, 2024, 28 ang namatay mula sa 345 na isinagawang operasyon. Dito mga kababayan, mula noong January lang ito hanggang March 25, 2024, drug operation, meron na silang 345, arrested 424. And of course, ang nanlaban, di umano, 28. Operasyon at 424 ang naaresto. Sa naturang bilang, 7 naman ang naitalang namatay simula March 22 hanggang March 26. Mula naman sa 21 isinagawang operasyon. 17 rito ang naaresto. 7 baril din ang nasamsam at nasa mahigit sa 1.3 million pesos na shabu ang nakumpis. Dito naman mga kababayan, mula nung start nung March 22 to March 26, 21 drug operations ang kanilang nailunsad. Arrested diyan, nahuli ay 17. Ang patay 7. Ito na po yung ulat natin. From 5 nagiging 7. And then confiscated firearms may 7. Iska. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, bagamat nanindigan ng Davao City Police na lehitimo ang kanilang mga operasyon, ay isinailalim na rin ng mga ito sa investigasyon. March 22, kasabay ng turnover ceremony ng bagong Davao City Police Director, idineklara ni Mayor Baste Duterte ang war on drugs sa syudad. Ay nagbigay na po ng utos ang ating Chief PNP through the regional directors para po imbestigahan po itong mga insidente po na ito at para bigyang daan po yung impartial investigation. Yung pong mga pulis po na involved dito sa mga anti-illegal drugs operation ay pansamantala na pong nirelieve sa kanilang mga pwesto, dinisarmahan to give way to the ongoing investigation. And as we speak, kanina po
ay kausap ko po mismo yung Regional Director po ng Police Regional Office 11, si Police Brigadier General Alden Delbo, at pinababa na po niya yung Regional Investigation Unit po ng Pro 11 para mag-imbestiga po kung ano po yung nangyari po doon dito po sa mga police operations po na ito. Bagamat yung mismong City Director, nakausap ko din po personal kanina, si Police Colonel Richard Badang, at sinasabi po niya at pinaninindigan po niya na legitimate naman po itong police operation. Legitimate daw po yung police operation at talagang naninindigan pa itong Davao Police na talagang legitimate daw ng kanilang operation. Do legitimate, pagpalagay na natin. Pero ika nga, taliwas ito sa pinapatupad ngayon ng bagong anti-drug campaign ng administrasyon, which is non-bloody. Ito kasing pattern na ginawa ngayon ng Police Davao sa pagpapatupad or sa pag-implement ng kanilang mayor, si Basti Duterte, ay medyo madugo. Nakita naman po natin, natunghayan ang kanyang sinasabi rito. Pag hindi ka umalis dito sa Davao at ikay nagbibinta o naging user ka man, ay talagang may kalalagyan ka. So, ang problema nga po dito, mga kababayan, mga idolo, ay itong mga pulis, tumutupad lang sila sa utos ng kanilang budihing mayor. Pero ang problema dito, ang mayor naman po ay hindi nagpapasahod para dito sa mga pulis. Galing po sa nasyonal o taong bayan ang nagpapasahod para sa kanila. Galing sa nasyonal. Bagamat talagang utos ng kanilang alkalde, pero ang problema dito ay hindi sa ngayon. Obviously, ang gobyerno sa paraang bloody anti-drug campaign para dito sa Davao City, medyo nagkaroon na ng problema. Kawawa naman yung mga pulis na tumutupad lang sa kanilang tungkulin. Pero ika nga, hindi na nga po yan. Hindi na nga po yan iepekto. Dahil iba na ang ruta ngayon ng administrasyon patungkol dito sa drug campaign. O kayo mga kababayan, pabor ba kayo dito sa bloody anti-drug campaign ng Davao? Yan ang problema dito. Oh no! Dahil po diyan, maraming salamat. Pero kawawa itong mga pulis na ito. Ay talagang sibak sa pwesto. Nag-disarm pa sila. Sibak. Floating status. Nako po. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay ang ating mga OFWs around the globe.